Magandang araw po sa ating lahat, mga idol at mga kababayan. Patuloy po nating pag-usapan. Ito pong patungkol pa rin sa barangay eleksyon, barangay at sangguniang kabataan eleksyon. Ito nga pong COMELEC sa iba't ibang mga region ay meron pong mga post sa social media, karamihan po sa Facebook, mga kababayan, na nag-post po sila doon po sa bagong schedule, mga bayan, ng voters registration. So ito po babasahin ko po sa inyo. Ito pong post ng COMELEC Tansa Cavite. 3 hours ago, mga bayan, ito po. Basahin ko po sa inyo. FYI, COMELEC Advisory. Resumption of voters registration for Barangay and Sangguniang Kabataan Elections, BSKE 2026 yung nakalagay dito. October 20, 2025 to May 18, 2026. So yung period po, mga bayan, ng voters registration ay from October 20, ngayong darating na po na 20 po ng Oktobre, at matatapos po hanggang Mayo 18 sa susunod po na taon, 2026, mga kabayan. Kaya sa mga hindi pa po nakakapagparehistro, nakakapagpa-registered para makaboto sa halalan, ito na po yung pagkakataon po ninyo, mga kabayan, para kayo po ay makapagparehistro. Lalong-lalo na sa mga edad 15 pataas. Sapagkat yung pinapayagan, kung di tayo nagkakamali, 15 ba? Tama ba ako? O, 15 yata. 15 to 17 years old, yung mga boboto po doon sa sangguniang kabataan. Kaya sa mga magulang po na may mga anak na kwalipikado na makaboto sa sangguniang kabataan, ay i-encourage na po. Sa Oktubre 20 po yung simula ng voters registration. O ito po, mula 8 a.m. hanggang 5 p.m. Mondays to Saturdays, mga bayan. So ibig sabihin, Mondays to Saturdays, ibig sabihin, linggo lang yung wala, mga bayan. The following applications will be accepted. So ito lang po mga bayan, para hindi kayo malito. Bago kayo tumungo doon sa COMELEC na malapit po doon sa inyong lugar kung saan kayo magpaparehistro, ito po yung mga kailangan nyong dalhin, mga kababayan. At ito lang po yung tinatanggap ng COMELEC. Ito po. Ito muna, registration, transfer from other city, municipality, and within the municipality. Ibig sabihin, pwede na po yung local to local. Kasi nung nakaraan, August 1 to August 10, yung 10 araw po, kung maalala nyo, na ibinigay ng COMELEC para sana sa December 1, 2025, ay from overseas to to local. Wala pong local to local noon. Ngayon meron na, mga bayan. Ibig sabihin, kung nasa Maynila ka, taga Maynila ka, lilipat ka sa Bicol, pwede na ho, mga bayan. Accepted na po ng COMELEC yan, yung pagta-transfer po ninyo. Change and correction of interest in the registration records. So ibig sabihin, kapag may i-correct ka, may babaguhin ka, halimbawa, ikaw, babae ka, nag-asawa ka na, tapos gagamitin mo na yung apelyido ng iyong asawa, maraming asawa, ng iyong asawa. So pwede na po magpa-change interest, mga bayan, o correction interest. Reactivation of registration records. Ibig sabihin, kung ikaw ay hindi nakaboto, kung ikaw po ay hindi nakaboto sa dalawang magkasunod na botohan o halalan, siyempre, mare-reactivate o matatanggal ka, bayan. Ibig sabihin, hindi na magiging active yung pagiging botante mo. So, kailangan mo magpa-reactivation, mga bayan. So, pwede po yan.
reactivation of registration records, inclusion of registration records, and reinstatement of name in the list of voters, updating of records of PWD or person with disabilities and senior citizen and members of IP and ICC. See below the list of the IDs and documents required. Also prepare a photocopy of ID documents to bring. Bring at least one of the following. So, ito po yung pwede nyong dalhin bago kayo tumungo doon sa COMELEC na malapit po sa inyong lugar, mga bayan, para hindi na kayo pabalik-balik. So, be sure to include the complete address of where you currently living. Ito po NBI. So, ayan po NBI, pwedeng NBI, pwede ding postal ID yung dalahin nyo, pwede din po yung PWD ID, pwede po yung student's ID or library card, pwede po yung driver's license, pwede po yung NBI clearance, pwede po yung Philippine passport, pwede po yung SSS ID or GSIS or OMID ID. Pwede rin po yung PRC ID, pwede po yung NCIP, and any other government-issued valid IDs, mga bayan. So the following can bring during registration, but you must also present proof of billing, electrical bill, water bill, internet, credit card, statements, etc. named after you. Registration for SK elections voters, birth certificate from PSA, student and ID with complete address where you are currently living. Ito po yung mga hindi tinatanggap, mga bayan Baka malito kasi kayo Baka ito yung madala ninyo. So hindi po ito tinatanggap. Ito pong babasahin ko po. Unacceptable documents. Ito po yung mga hindi po tatanggapin ng COMELEC kapag ito yung naidala ninyo, mga bayan. Ito po yung sedula, hindi po tinatanggap ng COMELEC. Yung barangay clearance, hindi rin po pwede yun, hindi po tatanggapin ng COMELEC yun. Yung barangay ID, hindi rin po, mga bayan, bawal din po or hindi po tatanggapin ng COMELEC. Homeowners Association ID, so hindi rin po pwede yon. Police clearance, so hindi rin pwede, hindi rin po acceptable, hindi po ina-accept ng COMELEC yung mga binanggit ko, mga bayan. Ayan, change para sa change or correction of interest. The following documents must be from PSA or not certified true copy from the local civil register. Ito po para sa mga mag-change or correction of interest. Ito po yung inyong kailangan. Birth certificate with when there is an error in the name, date of birth, place of birth, or typographical errors. Marriage contract, court order, when there is a change in the name because married is validity of the court order. Sinumar, Sinumar when changing status from married to single, mga bayan. Important reminders, make sure that the address on the ID or document to be displayed is where you live and wish to vote. Satellite and special registration will also be conducted in barangays to ensure wider voter participation. Ayan, so ito po sa mga naguluhan pa rin, mas mabuti pa ay makipag-ugnayan po kayo doon po sa COMELEC na malapit po sa inyong lugar para kayo po ay makapagparehistro, mga bayan, para kayo ay makasali. Sapagkat karapatan po natin, mga Pilipino, karapatan po natin
na taong bayan na tayo po yung magluklok sa atin pong mga barangay officials, mga bayan. So, yung balita po yung status po ng Republic Act 1223 ito ay meron nga pong petisyon na nakabinbin. Merong mga petitioner, 4 na yata yung kung di tayo nagkakamali, na hanggang po ngayon ay pinasasagot pa. Hinihintay pa po natin yun pong magiging desisyon ng ating pong Supreme Court kung kailan nga ba talaga yung schedule ng barangay at sangguniang kabataan election. Yun po yung ating aabangan. So ngayon, yan muna yung ating update patungkol sa voters registration na in-schedule po ng COMELEC. So maraming salamat po sa inyong panonood at sa mga bago po dyan, sana po ay mag-subscribe na kayo para lagi po kayong updated sa ating pong mga balita patungkol po sa barangay at sangguniang kabataan eleksyon. Maraming salamat po at ingat po tayong lahat.